magandang tanghali po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Hoy, kamusta mga minamahal? Grabe talaga yung sinaing talaga dito sa amin. Hindi ko talaga masikmura. Sunog talaga, promise. Sunog. Ay, naamoy ko siya. Yung talaga, no, yun yung mahirap mga minamal. Yung nagsasaing ka, tapos iniiwan mo yung sinaing mo kasi nagsa-cellphone ka. Alam ko naman na nakapatay naman yung sinaing namin ngayon. Pero, grabe amoy na amoy yung sunog. Anong kakainin natin yan, totong? Anyway, sige. Okay, usapang sunog. Sinunog po ni Torre itong abogado ni Gibbs. Yung mismong Kingdom of Jesus Christ, sinunog po ni Torre, mga minamahal. Yan po ang nangyari ngayon. Kumbaga, nagkasagupaan. Itong dalawang to, si lawyer at itong si police. Kasi ganito mga minamahal. According dito kay Nicolas Torre, mayroon pong 1,000 na PNP ang ilalatag dito nga po kay Kibuloy. Para nga po kalad ka rin. Itong si pastor nyo, kasi syempre mga minamahal, hindi nagpapakita, pero unarmed naman po sila. Wala silang armas na dadalhin, bagkus 1,000 lamang po na mga PNP ang papasok doon sa compound ni Pastor Apollo Mo Kibuloy. So ngayon, nag-react. Sino ba yung nag-react na yon? Yung lawyer ni Kibuloy, nag-react na ang sabi, ito daw po ay harassment. Ay, lahat na lang sila gumagamit ng harassment, no? O si Sarah, harassment daw yun. Si Manscarpio, harassment daw yun. Si Harry Roque, harassment daw yun. O si Alice Go, harassment din daw yun. Sino pa ba? Basta lahat sila, puro na lang harassment yung bibig eh. Nakakatawa mang isipin. Yun na lang ba yung term na alam ninyo? Harassment? So, bukod sa harassment, overkill daw po ito, mga minamahal. Kasi, bakit daw 1,000 yung maggagalugad dito kay Kibuloy sa compound? Kasi sabi nila, grabe naman daw po yun. Hindi naman daw po terorista itong si Kibuloy. So, bakit kailangan na umabot sa 1,000 to 1,500 yung pulis na sasagad dito kay Kibuloy? Yan po yung sabi ng lawyer ni Gibbs. Bakit daw 1,000 yung gagapos kay Kibuloy? Hindi daw sila makakapayag nun. Hindi naman daw terorista si Kibuloy. So sabi niya, kung terorista pwede, hindi naman daw po terorista itong si Kibuloy. Isa daw po itong anak ng Diyos, appointed son of God. So bakit kailangang umabot sa 1,000 pa yung pulis na gagalugad dito kay Kibuloy? Pero mga minamahal, napansin nyo ba? Alam nyo, iba talaga yung treatment ng ng KOJC sa NBI kaysa dito sa sa mga pulis. Every time na nagsasalita itong si Torre, talagang galit na galit yung yung lawyer, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, yung mga kulto ni Gibbs, galit na galit sa PNP, pero pag sa NBI, mabait. 'Di ba nagtatawanan pa? May pag ganun pa. 'Di ba? Pero pag PNP, ba't naman ganon? Ba't iba yung treatment ninyo? Parehas lang din naman yan na magsiserve ng arrest order, ng warrant of arrest. So ngayon, mga minamahal, may papanood ako sa inyong video. Pero bago natin ipanood yung video sa inyo, yung nagkabangayan, yung lawyer ni Gibbs at itong police na to, in my own and humble opinion mga minamahal, hindi po overkill yung nangyayari. Bagkus si Kibuloy, matagal na pong pinaghanap yan ng batas. Matagal na. 'Di ba? Ilang beses na din siyang umiskip sa mga Senate hearing. At saka bakit ba yung Kingdom of Jesus Christ ang masusunod? Hindi naman kayo yung batas. 'Di ba? Hindi kayo yung batas. So bakit kayo yung yung masusunod? Kasi mga minamahal, itong si Torre, naniniwala pa din talaga na itong si Kibuloy ay nandyan pa rin po sa loob ng compound. So bakit pag pulis ayaw niyong papasukin, pero pag NBI pwede?
May punto nga din naman itong si Tore. 'Di ba mga minamahal, bakit ganun? So ngayon, ito yung video. Panood ko muna sa inyo mga minamahal para makuha natin yung context. Wait lang. Ito. Maaring tinututulan ng kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na inspeksyonin ng mahigit sa 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi terorista si Kibuloy kaya hindi kailangan ng sandamak. So, porket hindi terorista, hindi na pwedeng kumilos ang PNP ng kanila, susundin kayo. 'Di ba? Walang pakialam ang taong bayan kung gaano man kadami yung papasok diyan sa compound kasi hindi naman nila itetegi bumbum yung mga tao diyan. Papasok sila para halugugin kasi ang laki ng KOJC, 'di ba? Papasok sila diyan para halugugin itong si Kibuloy. Yun. Nakakaloka, 'di ba? Oh. Na mga pulis. May tuturing din anya itong harassment kaya hindi nila umano papayagan na mangyari ang sinasabi ng pulisya. Alam nyo mga minamahal kung ano yung harassment. Naisingit ko tuloy ito. Tingnan nyo ito yung harassment mga minamahal. Tingnan nyo to Para nang magkalinawan, ito yung totoong harassment. Tingnan nyo to tingnan nyo. Yan yung nagkakagulo, yan yung totoong harassment. Diba? Yung PNP SAF, tingnan nyo, yan yung ginagawa nila sa PNP SAF. Diba? Tingnan nyo, binabato, sinisipa, tinatadyakan. Talagang sinugod yung yung truck ng PNP SAF na yan. Yan yung harassment. Diba? Kita nyo? Panood ko pa sa inyo. Hinaan natin yan Diba may mga dalang pamalo? May mga batuta. Pinupukpok nila. Yan yung harassment. Iniispatan nila. Nakakaawa nga yung PNP SAF na yan Diba? May mga pamalo, pamukpok. Kita niyo yan? Diba? Yan yung harassment. Hindi ata alam ng kampo ni Kibuloy ang ibig sabihin ng harassment, mga minamahal. Ano tingin nyo dyan? Naglalaro lang. Yan kawawa yung mga PNP dyan Yung PNP SAF na mga nandyan, sinusunod lang naman nila yung kanilang trabaho, yung duties and responsibilities nila dito sa ating bayan. Kasi yan yung command Diba? Ganyan yan yung harassment. Diba? Kawawa halos hubaran na nila yung PNP SAF. Kaya dapat bigyan ng protection din yung PNP SAF Diba? See? Yan yung yan yung political harassment, mga minamahal. Nagigets nyo na. Sino ngayon yung nanghaharas? 'Di ba? Kayo yung nanghaharas. Hindi yung PNP kasi yung PNP ginagawa lamang po nila yung duties and responsibilities nila dito sa ating bayan laban nga po sa isang pugante na pinaghahanap ng batas. Hindi naman po hinuhuli si Kibuloy ng basta-basta Hinuli siya kasi napagdesisyonan na na siya, guilty na. 'Di ba? May kaso na si Kibuloy, dinaan siya sa rule of law and due process, mga minamahal. 'Di ba? Nakakaloka. See? Kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang compound si Kibuloy. Why would we allow that to happen? Paano kung hindi na sila alis? Hindi talaga namin sila i-allow. Hindi talaga aalis yung mga pulis dyan. Hindi pa nga nahuli si Kibuloy Paano sila aalis dyan? Aalis sila dyan once na mahuli na itong si Kibuloy. Diba? Isuko nyo na kasi. Kaloka.
hindi kami mag-consent na papasok yung 1,000. Grabe naman, 1,000? Oo. Ano ba si Pastor? Terorista? Oo. Na kailangan mo ng 1,000, 1,500 na katao. Papasukin niyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed. Pagbigyan niyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw niyong ibigay ng kusa at dinidinay niyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. O, see? Diba, mga minamahal? O, ganito kasi yung punto ni Tore. Diba? Naniniwala siya na si Kibuloy ay nandyan lang talaga sa compound. Kung kaya't mga minamahal, kung wala dyan si Kibuloy, bakit may mga tao dyan sa loob ng compound? Bakit laging bantay sarado ang compound? Diba? Bakit ganon? So, basically, hindi mawawala sa thinking ni Tore na nandyan nga si Kibuloy. Kasi, ba't madaming mga nagbabantay? Kung walang nagbabantay dyan, basically, wala talaga dyan si Kibuloy kasi anytime pwede niyong halughugin eh. Pero dahil nga mayroong nagbabantay, bantay sarado, di ba? Kung parehas din sa PNP SAF na bantay sarado dyan sa labas ng compound, yung kulto naman ni Kibuloy, bantay sarado laban sa mga PNP. So basically mga minamahal, nandyan pa nga si Kibuloy. Tinatago nga lang eh. 'Di ba? Nagmemerienda nga lang yung NBI pag pumupunta diyan. Ano ba kayo mga minamahal? Kaya nga si Tore, galit na galit. 'Di ba, ba't di nyo kami papasukin? Kami yung maghahalugad dito kay Kibuloy. At saka kung wala dyan si Kibuloy, ba't natatakot kayo na pasukin ng PNP yung compound ng 1,000 na pulis? Eh, in the first place, sabi nyo, wala na dyan si Kibuloy. Hindi nyo alam kung nasaan si Kibuloy. Yan yung sabi ng kulto ni Kibuloy, hindi nila alam kung saan si Kibuloy. O ngayon, hindi nyo alam kung nasaan si Kibuloy. O ngayon, yung PNP na hinahanap si Kibuloy, ba't ayaw nyong papasukin yung PNP dyan sa loob? At bakit iba yung treatment ninyo dito nga po sa NBI at dito sa PNP? 'Di ba? Kaya nga mga minamahal, nakakabanas din tong lawyer ni Kibuloy at ng kulto ni Kibuloy kasi mas pumapabor sila sa PNP. Ang tanong, bakit kaya? Totoo ba kaya itong sinasabi ni Arlene Stone na tumatanggap ng bribery money? At bukod pa dyan mga minamahal, yung KOJC, hindi kayo yung batas. 'Di ba? Matuto kayong sumunod sa batas dahil hindi kayo yung batas. Kayo dapat yung sumusunod sa batas. Huwag kayong feeling batas kasi hindi kayo yung batas. 'Di ba? Alam nyo ng pugante, alam nyo ng may kaso, tinatago nyo pa din. Like, nasaan yung mga utak ninyo? Hindi ba kayo naawa sa mga biniktima ni Kibuloy? Ha? Wala ba kayong pakialam sa mga yon? 'Di ba? Tapos ang lakas niyo pa magsabi na harassment. Hindi harassment 'yon. Ginagawa lang po nila ang trabaho nila. No, anyway, siguro feeling ko papansin na naman tong KOJC na to. Gusto lang mapag-usapan. Mema na naman sila. Mema sabi. 'Di ba? So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.